Magandang hapon po sa inyong lahat. At welcome po muli dito sa The Impaler Game Farm. Pasensya na po at ngayon lang po ulit nakapag-content. Medyo busy po kasi talaga. At wala rin po ako masyadong maipapakita sa inyo kasi nung nakaraang breeding season po tsaka nung mga nakaraang mga buwan na sold out po tayo. Naubos po yung mga material na pwede nating ma-share kaya wala po ako masyadong maipakita sa inyo. Ayan, at sa sitwasyon na rin po nung itong nararanasan nating El Nino, talaga naman pong pahirap po talaga. Marami po akong mga sisiw na nagkasakit. Yung iba po kinal ko na kasi hindi na po talaga kaya. Ginawa ko naman po lahat kaso sobrang init lang po talaga. Nakikita nyo naman po, tuyong-tuyo po yung paligid natin. Medyo umuulan-ulan na po kahapon. Kaya medyo siguro makaka-recover na tayo nito. Babawi na lang po tayo sa susunod na breeding season. Total may mga material naman po ako na i-save. May mga papuro naman po. Ayan, na pwede po natin magamit sa susunod na breeding season. Wala po tayong magagawa. Ganun po talaga. Sa iba pong manukan, ganito rin po ang problema nila. Yung mga kaibigan ko, yung mga malalaking manukan din sa mga partida, sa bundok na po yun. Ganun din po ang reklamo nila. Daily po talaga, may patay po talaga dun sa sa mga sisiw nila, sa mga material nila. Sa kasamang palad po dito sa manukan natin, dalawa pong broodcock ang namaalam dahil po sa heat stroke. 8:30 AM po na heat stroke na po sila. Ganun po kainit talaga. Pero wala po tayong magagawa, kasama po talaga sa pagmamanok yan, kaya tuloy lang po. Ayan, bali may natitira pa naman akong mga material. Ayun, yung sinabi ko nga na yung mga papuro ko konti lang po ina-save ko, pero meron naman po na pwede kong magamit sa susunod na breeding season. At kung suswertehin po at kung maganda na po yung panahon at bigyan po tayo ng mga magaganda at maayos na mga pasisiw, may mai-share po ako sa inyo. Sa ngayon po kasi talagang naubos po tayo. Yun, malas po kasi talaga. Tinamaan po tayo ng El Nino. Pero babawi po tayo. Ayan, bali, yun nga pala, ang paghahandaan po natin ngayon itong paparating na tag-ulan. Alam naman po natin, samot-saring sakit na naman po ang pwedeng tumama sa manuka natin. Kaya ang prevention po na ginagawa ko, bago po dumating tong namuong low pressure na to, 1 week before, 2 weeks before po nagliligo na po ako ng mga manok. Tsinaga ko po sila kahit ganito karami tong mga to, tsinatsaga ko pong liguin once a week. Parang preparation na rin po sa paparating na ulan. Ayan, nakakapagod po, pero sa experience ko po kasi sa pagmamanok, kapag dumaan po yung matinding init o summer, bago po pumatak yung tig-ulan, nililiguan ko na po yung mga alaga ko para hindi po sila ganun ka ma-stress pag bumagsak na yung ulan. At yan, isa rin po pala sa naging problema natin dito yung tubig, kasi yung mga balon po talagang bumaba na talaga. Hanggang dun sa critical level na yung tipong pag nakapag-igib ka ng 2 balde, ipagpapahingahin mo muna bago ka na naman makakuha. Syempre marami rin nakikigamit lang po tayo. Kumbaga, nakikihingi lang po ako ng tubig dyan sa katabi, kaya medyo taghirap po talaga sa tubig ngayon. Pero awa ng Diyos po, nakasurvive naman. Ayan, medyo umuulan-ulan na. Ayan, medyo 6 na buwan na walang ulan. Pero sige lang, tuloy lang po tayo sa pag-breeding. Yun nga pala, meron po tayong paparating na na mga invitation na para sa June na alam nyo na. Kaya i-share ko po sa inyo yung nag-harvest po ako ng pure na honey dun sa bundok, dun sa lupa ni Mama. Ayan, nakihingi po ako kumuha po ako or nag-harvest po ako ng mga pure honey niya. Humingi lang po ako nung sakto lang sa gagamitin ko, papakita ko po sa inyo.
Ito po yung ito po yung na-harvest nating pure honey. Yan, tignan niyo po sila. Yan. O, di ba? May gagamitin na tayo para sa mga future derbies natin. Ayan, bali yun po yung yun po yung honeybee na ginagamit po natin dito sa paghahanda po ng mga contestant natin para sa pageant. Yun po yung ginagamit ko, hindi po ako gumagamit nung binebenta diyan sa mga market o sa mga palengke, wala, parang nakaka-sure po kasi ako na talagang pure po yung ginagamit ko sa kanila. Kaya maganda po kasi talaga yung epekto kapag pure po na honey nilalagay natin, kahit konting patak-patak lang po maayos po yung naibibigay niyang maayos po yung naibibigay niyang benefit sa mga contestant natin. Ayan, bali mag-a-update lang din po ako dun sa pinadala ko dun kay sa client natin. Tatlo pong Duke Halsey Gray na nakakross po sa regular Hatch Gray. Tatlong tigwa, parang 1 year old lang ata yung mga yon, lumusot po sa Cock Derby. Sir, congrats nga pala sa'yo, hindi ko na po babanggitin kung sino yan. Ayan, bali yun po yung last na last na pinadalhan ko nung Duke Halsey Gray na nakakross sa regular Hatch Gray. Buti naman po at lumusot sa kanya at naipanalo naman po ng mga bullstag yung Cock Derby. Bali pinaghahandaan ko nga pala si Sir sa mga material na pwede niyang kunin dito, kasi ang update niya sa akin naghahanap na po siya ng isang lugar na pwede talaga siyang makapag-breed at makapagsimula ng mga ng mga sarili niya ring palahi. At dito po siya, sabi niya po, dito po siya ulit kukuha ng mga material. Ayan. Pinaghahandaan ko na rin po yung mga ibang nagpa-reserve, yung mga ibang gusto rin kumuha ng mga itong blue face natin, tsaka yung mga lemon 84, yung mga Duke Halsey lemon, tsaka yung mga Duke Halsey Gray. Ayan, bali pinaghahandaan ko na po. Hindi lang po talaga ako nakapag ng marami kasi yun nga, talagang tag-init. Ang dami po akong kinal kasi pag nagkakasakit po talaga pag grabe ng sakit ko na, pero kapag sinipon lang medyo ginagamot-gamot ko pa po yun dahil kailangan ko po, kasi lalo na yung mga papuro. Pero kapag hindi po siya gumaling sa isang bigayan wala na po akong magagawa doon. Ina-out ko na. Bali yung itinatabi ko lang po yung 3 araw lang na bigay ng gamot parang gumagaling na, yun na po yung kinikip ko. Tapos pag hindi na po kinaya talaga kinakal ko na po. Tsaka yun yung sa 300, kumbaga nagload po ako nakaraan ng 300 na itlog. Yung napisalan po sa akin mga 100. Gawa na rin po talaga na napakababa po ng humid nung lugar natin, tsaka sobrang init po talaga, tsaka stress yung material. Ayan, wala po tayong magagawa. Sa 100 na sisiw na yun, siguro ang natira lang sa akin mga 60 lang. Ayan, bali medyo nakatawid naman po at may 60 pa po tayo na pwedeng ma-share sa susunod sa mga gusto pong mag-umpisa. Ayan, pero sa susunod pa po siguro dahil gagamitin ko muna sila sa breeding season. Ayan, bali may sasalihan nga din po pala tayo sa susunod na June, may invitation na po. Yun, medyo naumpisahan ko na pong paggalaw-galaw kasi medyo lumalamig na po yung ibig sabihin nababawasan na yung init, hindi na ganun kainit gagaya nung nakaraan na umaabot po tayo dito ng 48, 49. Ginagawa ko po nun sa mga importante kong material talagang tuwing tanghali po hilamos po talaga sila, tsaka kulong dun sa malamig na lugar. Hindi ko po hinahayaan dahil may 2 broodcock na po ako, tsaka mga ibang kakarel o baby stag, baby pullet na namamatay po dahil lang po sa sa init. Sayang naman po. Ayan. Yun, bali nag-update lang po ako dahil medyo mga nagme-message po sa akin na bakit di na po daw ako nakapag-upload. Ayan, pasensya na po. Yun, bali yun lang po muna yung ma-share ko sa inyo ngayon.
Masasabi ko lang, maititip ko lang po pala sa inyo sa paparating na tag-ulan. Yung mga alaga nyo po, ano nyo na, iligo-ligo nyo na po para pagdating po ng malakas na ulan, medyo hindi po sila mabigla. Siguro iba sa inyo, nakapag-prepare na rin, ayan, lalo na dun sa mga baguhan pa lang natin. Subukan nyo po na medyo iligo-ligo nyo na sila. Ayan, bali para hindi lang po mabigla pagpasok nung tag-ulan. Tsaka kung talagang malakas na po yung ulan, pasok nyo na po sa mga kulungan nyo. Ayan, o di kaya sa mga binabaha naman po, ilagay nyo lang po sa bayong. Wala po talagang maliit po talaga yung space nyo, tsaka binaha po talaga, ilagay nyo lang po sa bayong, tapos isabit nyo lang po. Ayan, ginagawa po ng mga malalaking manukan yan. May mga bayong po sila, tapos meron silang parang bodega. Yung mga manok na importante, yung mga manok nila nilalagay po nila yung sa bayong, tapos sinasabit doon. Yung iba po maabot ng 2 days, 3 days yan. Depende po sa lakas ng bagyo. Ganun po yung ginagawa nila. Hindi naman po na napapahamak yung mga manok. Tsaka pag ganyan po kalakas yung mga bagyo, paparating ng mga bagyo o ganun kalalakas, once a day nyo na lang po pakainin, tapos konti lang po, hindi naman po maano yan. Basta wag nyo lang po silang i-full feeding kasi may hirapan po silang magtunaw niyan dahil sa sama ng panahon. Ayun, bali yun na po muna yung maititip ko sa inyo. Sa susunod po, bali ipapakita ko po sa inyo yung mga pinapalaki ko pang mga papuro dito, yung mga blue face natin, saka yung mga Duck Halsey Lemon, Duck Halsey Gray, yung mga yung mga Sue Wilson. Ayan. Bali may pailan-ilan pa po akong nakasurvive. Sa susunod po kapag kapag full grown na po sila, mga 8 months na po siguro, ipapakita ko po sa inyo, mag-update po ako. Ayan, bali hanggang dito na lang po muna tayo at salamat po sa panonood at pasensya na po sa kung hindi man po ako nakapag-upload ng mga nakaraang linggo. Siguro mga 1 buwan na yung lumipas bago ako nakapag-upload ulit. Kaya pasensya na po. Bali sa susunod, baka po swertehin, mag-regular na po ulit ako mag-content. Ayan, pinapa-recover ko lang po yung area natin. Ayan, talagang brown na yung saging natin, patay na. Ayun, bali hanggang dito na lang po tayo. At salamat po sa panonood nyo. At enjoy lang po tayo sa pagmamanok. Ingat po kayo.